So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tapos na tayo sa first round ng tournament na to. Hindi siya sunod-sunod kasi alam ko, nabanggit ko na sa inyo kung bakit hindi ko inantay na matapos yung 8 battles sa first round ng tournament na to. Kasi masyadong matagal yung interval. So tinan nyo August na ngayon pa lang nakumpleto yung first round ng tournament na to. So, kung inantay natin na matapos yung upload ng first round ng tournament na to, ngayon pa lang natin mare-review yung 8 battle para maging sunod-sunod siya. Pero ang ginawa ko, hindi ko na inantay. So, ayun, nag-proceed ako na kada upload ng mga battle sa first round ng tournament na to, nire-review natin kaagad. So, itong Akata vs. Sixth Threat, naging matagal lang siya kasi nakafocus tayo sa 2 tournament last month. Isa buhay 2014 at 15, di ba? Then after noon, hindi tayo agad nag-proceed sa battles kasi may 1 minute, sinapos natin yung 1 minutes. Kaya yun, medyo naiwan, medyo natagalan tayo sa pag-review. Pero okay lang, wala naman problema. Wala naman tayong hinahabol dito. So ayun, marami lang nagre-request ng battle na to. So matagal yung battle, 55 minutes. Pero syempre, siguro yung 15 minutes dyan or yung 20 minutes dyan is judging. Which is hindi na natin sinasama sa review natin kapag matira mayaman. Kasi yun nga, ilang beses ko na ito sinabi, hindi natin pinapanood yung judgment ng mga tiramayaman kasi nga may background music doon and ayoko namang masayang yung effort natin, maka-copyright tayo doon, diba? So ayun, sayang lang kasi hindi pa natin napapanood yung Zaki versus Yang Wan pero binura na nila, so sayang. So ayun, Akata versus Sixth Threat. Sixth Threat, speaking of Sixth Threat, yung battle po ni Sixth Threat kay K-Ram, yun na po ang most viewed natin sa channel. Kaya congrats. So tignan natin kung makakahabol itong battle na tong Sixth Threat versus Akata dun sa most popular video. Kasi ang most popular vid natin before is yung Sinyo versus Apex na umabot ng 4.4k views. Pero yun, naunahan na po ng K-Ram versus Akata yun. K-Ram versus Sixth Threat yun. 4.7 or 4.6 na po ata yung views ng Sixth Threat versus K-Ram natin. Kaya, let's see kung itong laban niya kay Akata is hahabol din sa most viewed or most popular vid natin. Okay? So, ito yung unang battle na re-reviewin natin sa second round naman, no? Kung kagabi, yun naman yung pangkompleto sa first round ng tournament na to. Diba? Yung Poison 13 versus Pistol. Yun yung naging pang-8 or pangkompleto natin sa first round ng tournament na to. Ito naman, ito yung una. No? So, supposedly, 4 yung magiging battles dito sa second round. Pero dahil hindi nga natuloy yung Shay versus Aklas, which is sobrang sayang, 3 na lang po yung second round na re-review natin. So yun, matagal yung video. Huwag natin patagalin. Umpisaan na natin to para ako kasi personally gusto ko na talagang mapanood to at ma-review to. So let's go! Bisakon! Lahing pang maruming basahan. Dito sa Luzon, ayaw namin kayong kababayan. We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having a glory. Body shaking up kahit pa na sobrang groggy. Cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. Maltrato di si Abis, si Akata sa Laring. Alam niyo nang hindi boring. Ikaw,
magwalis ka muna't magsaing bago ka sa amin mag-good morning. Okay. Handaan na mesa kahit di ka kakain. Pag diswak sa panlasang pulyaw, abot mo sa akin. At wala kang magagawa kundi ako iyong galangin. Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Yawang Bisayang inutil gumalaw. So, yun nag-focus so far, isang angulo pa lang yung yung Bisacol na reference, so yun pa lang yung ginagamit ni Akata dito. So, napahaba niya yun, no? Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Yawang Bisayang inutil gumalaw. Di mo na mababago aking isip at pananaw na basta Bisaya at tulong, lalo pag galing Mindanao. Sa totoo lang, ayaw na namin kayong matanaw. Napilitan lang kaming maging kalahi nyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao. Bisayang soft-spoken, maaaring bobolahin ninyo. Slow it down. Oo, Bisaya ka at bobo, lahi ninyo. Hirap ba maging Bisaya? Laging kawawa, sa life dinaya, tila dilap ni Bathala. Pansin mo, tuwing may bagyo na tatama sa inyo lagi, malala pinsala. Nauubos na daw pondo ng gobyerno, kakapadala sa inyo ng relief goods. Yung lugar nyo, paano hindi magiging impyerno, yung nutrisyon nyo, panay street foods. Mga feeling chabit singsod, bobobo naman gumalaw. Mag-aanakan galor! Papamanahan lang ng kalabaw. Wow! Daig nyo ba mga daga sa pagka-non-stop ng pregnancy? Mga yawang sex maniac na nagpapalaganap ng yaya agency! Thank you Salamat sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason kung ba't may marurungis na nangangalingasaw sa aming mansyon. Kaya anong ubos na ang Tagalog? Yung sinasabi ng kababayan mo si Thirdy. Sabi mo sa kanya, hindi na uubra yung ginagawa niyang pagpapaka-edgy. Hindi marketable yung pagmumukha niyang sobrang dirty. Yung face value niya katumbas lamang ng kay Poison 13. Kung dati tinawag niyo akong bana, bobo, inutil, lahat yan tiniis ko. Okay, speaking of 3D, dahil nabanggit naman na si 3D dito, so ayun, naghiyawan yung tao doon kasi so sa mga hindi kilala si 3D or hindi pa napapanood yung linya na yon na kung saan ginamit ni 3D, panoorin niyo po yung 3D versus Nego G finals ng Pedestal 2. Doon ginamit ni 3D yon. So sa mga hindi pa nakakapanood noon, pwede niyo panoorin Motus Battle League finals ng Pedestal 2. Sobrang gandang match up, sobrang ganda ng performance ni Nego G, ni 3D, pero wala naging one-sided yung battle na yon. And ayun, isa sa mga tumatak na linya ni 3D yon, yung ubos na yung mga Tagalog, yun. Ayos yung parody ni Akata dito kasi lahat nakagets, so nagets ng lahat. Diba? So ayun, ganun katindi yung impact ng linya ni 3D sa finals ng Pedestal. Naluko, nag-aaral hanggang sa makagraduate at yung ROI nakamit ko. At ang sarap sa pakiramdam na sa tuwing ako'y mahihirapan, iisipin ko lang na mas kawawa kayo! Ano ka po? Tangina nyo, buhay pa ba kayo? O, busog ba mga tao? Hindi. Tangina ako, busog. O ngayon busog na ang Tagalog, maghuhugas ka ng plato, tarantado! Tipong,
Di ka pwede magreklamo. Ako ang iyong amo. Tipong kahit di ka DDS, dapat lang malinis ka magtrabaho. At pakatan... Okay, so ano yun eh, signature line yun ni ano eh, ni Sixth Threat eh, yung DDS malinis kang tinrabaho. So yung signature na linya ni Sixth Threat ginamit din ni ano dito ni Akata. DDS, dapat lang malinis ka magtrabaho. At pakatandaan mo na kung saan ka kumakain, doon ako tumatae. At para ka pang asong nakatali pagkat di ka kakain hanggat di ko sinasabi. Sige na! Layas na! Ento na kontrata! Yang sa lupa ng mga Bisaya, ilabas nila yung persona non grata. Walang pa kayang Akata pagkat wala nang balak pang bumaba sa lugar ng mga muchacha. Tingnan mo kunot no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno nakatutok lang sa metro. Yun ang punot dulong dahilan kung ba't nabuo itong konsepto ng toxic Tagalog collective ego. May natutunan na naman ang mga walang pinag-aralan. Gago. So don't put the blame on us kung ba't mas doble inyong pagod. Because the government designed you guys para magsilbi sa aming mga Tagalog. Kumbaga, dito sa bansa, kami lang nakalaya. Yung mga Tagalog katumbas ng estado ng buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya, kayong mga Bisaya na nagsisiksikan sa Divisoria. Pag lalaki, kargador. Pag babae, ispakol. Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na bisakol. Use your mother tongue, ina mo, peasant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. Nadama niya si Flo G dito ha. So sa mga nakakaalam, 'di ba, nagkaroon ng beef itong dalawang to, pandemic times. Nagkaroon pa nga ng distrakan, 'di ba? So sa mga hindi nakakaalam, yung kanta ni Flo G na Anli, then sinagot 'yon ni Sixth Threat ng Expired. Then sumagot ulit si Flo G ng 2G. Tapos ay mali, ng Pasa Load. 'Di ba? Ng Pasa Load ni Flo G, tapos sinagot naman ni Sixth Threat ng 2G. So, yun yung distrakan. So, sa mga hindi nakakaalam nun or nakalimutan na yon, so yun yun. Bisakol. Use your mother tongue, ina mo, peasant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo! Dialekto namin yan! Bisaya! Okay. So, buong round 1 ni Akata umikot dun sa isang anggulo na Bisaya or Bisakol. So, para sa akin, hindi naging ganun ka-creative si Akata sa round 1. Then, sa mga haymakers or punchlines, hindi ko rin masyadong naramdaman yung pagiging yung mga direktang suntok or linya ni Akata para kay Sixth Threat. Or kung meron man, don't get me wrong kung meron man, hindi ko masyadong na-feel yun. Kasi Sixth Threat na yan eh. Alam mo yung kalidad ng Sixth Threat, no? Alam mo rin syempre yung kalidad na linya na na tatama at maalog ang isang Sixth Threat. So sa napakinggan ko sa round 1 ni Akata, ulitin ko lang para sa akin, walang gaanong direct punchlines or haymakers si Akata dito at umikot lang talaga sa isang angulo na ayun, na Bisaya, no, something. So kung
Ulitin ko lang ulit, kung meron man na mga punchline or haymakers na naging okay, feeling ko naman is hindi siya enough para maalog mo ang isang 6 threat. So, yun. Pakinggan natin si 6 threat dito. Iba pa rin talaga yung presensya ni 6 threat eh. O sige na. Kami na yung mga katulong. Di mo na kailangang ilantad. Kami na yung mga katulong pero kain ka munang pagpag. Binabagyo daw yung kabisayaan. Baka nga naman makatsamba. Pues ibang dilubyo tong haharapin mo, mga ngailangan kang pag-asa. Game! Game! Tulog na ata! Nung nauso yung bastaga po bano, ito ang pinakaputang inang dahilan. No doubt. No doubt. Pero imbis kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato, iniwan inyong hometown. Ngayon nagbabalik kasi advantage, gagamitin lang kayo sa showdown. Huwag ka maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. Ngayon napansin ka bilang Akata. Yeah, hooray! Pero paano yung mga naiwan ni Nico sa kahihiyan at mga nabitray? Ano mang palit mo ng pangalan, still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Gapo! Nice. First time ko dito. May chance kaya akong manalo. Kay konti lang, kay konti. Ayun, para maganda laban. Game! Paano ba yung Akata effect? Now let's put it in perspective. Ina. Okay. Ang ganda nung stage presence ni ni 6 threat, no. So hindi niya tinatago or wala siyang tinago, no, na alam mo 'yon, ginawa niyang strength yung home court disadvantage. 'Di ba? So nag-gets niyo ako. Alam naman natin na home court ni Akata to, which is Gapo. And sabi ko sa inyo na hindi ginawang ginawang strength ni 6 threat yung home court disadvantage eh. Bakit or paano? Kita niyo 'yun, no? Bago siya mag-spit ng rounds niya, chine-check niya yung crowd, no? Na tulad nito, sinabi niya dito na may pag-asa ba ako manalo. So kahit konti lang. So parang alam mo 'yon, yung mindsetting eh. May pagka-mind setting, may pagka kinukuha niya yung crowd, no? Kinukuha niya yung crowd na makinig or pakinggan siya sa mga sasabihin niya. So which is hindi nagawa ni Akata sa round 1 niya kanina. Kumbaga hinayaan lang ni Akata na mag-react yung crowd sa kanya kung may mga solid na linya. Si 6 threat iba. Ginamit niya yung crowd na sabi ko nga sa inyo, yung disadvantage eh, 'di ba? May part na parang in the other side may isip mo na kagapo to, baka maluto or lutuin, 'di ba? Something ganyan. Pero ginamit ni 6 dito is yung crowd para maging kahit papaano maging balance yung pagtingin. Pero ayun, ganda ng stage presence. Nagustuhan ko yung stage presence, sobrang talaga laki ng impact ni 6 threat sa stage, no? Kita nyo kanina habang nagpe-perform si Akata, hindi ganoon ka energy eh, 'di ba? Hindi walang gaanong energy. Pero nung si 6 threat na, alam mo kaagad na kahit home court ni Akata, hindi mo masasabi na tawag dito. Hindi mo masasabi na disadvantage yun. Kaya nga sabi ko, ginamit ni 6 threat yung disadvantage niya into strength. Diba? So, ang galing lang. So, sana naintindihan nyo yung explain ko doon. Hoping na naintindihan nyo yun. Pero, yun pa lang sobrang ganda nung presensya ni 6 threat dito. Wala pang mga punchline to. Okay, let's go. Para maganda laban. Game!
ba yung Akata effect? Now let's put it in perspective. Mga terminong hindi kayo pamilyar para di ganong expected. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro past due, yung resulta retrospective. Anong walang connect yung huli. Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Tangina lang. Sinubukan ko lang kayo na naman. O siya mag-ungkatan. Inosenteng isip nyo, nauutungan yan. Yung kagad, yun yung nautakan. Babanat ng keso may problema. Sa kabataan, lipunan, pati publiko, patay. Nag-i-stay ka lang ng obvious pero sa mata ng marunong wala kang matatangay. Obserbasyon mo ay obserbasyon din namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme, ganong ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup. Tangina, ang galing nun. Galing nun, umanap ng vlogger na ano yun, basta wait lang pakinggan natin ulit yun. Sundin namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme. Yun. Ang angas nung punto na yun, no? So hindi ko na sasabihin ulit pero kung papakinggan nyo na mabuti yung linya ni Sixret na mag-isip ng vlogger tapos na natuto lang mag-rhyme. Ganun ka, sabi niya. Fuck! Masakit yun. May pagka-personal pero indirect no? Pero alam mo na tatama talaga or tumatama kay Akata. Ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup ay wow. Damn! Kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason. Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga. Like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon. Isang lulong sa substance. Sa walang substance talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Katay. Feeling mo naiiba ka? Gising! Normal na tao ka lang. Magyayabang kang matalino ka, dun pa kay Badang? Diba ikaw pa simuno ng pag 3GS squatting? Ngayon aalingaso yung panghi. Si Pistol ng Lilimos Validation, Poison sanay sa rejection. Hoy gago, wag kami. Yun at yun din yung mga nakita namin problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginaganti. Shit! Okay, kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para... Tangina naman si X-Threat. Grabe yung yung sequence, grabe yung transitions, grabe yung mga punto. Tangina, sugat. Para may iba mo lang. Limos validation. Poison sanay sa rejection. Hoy gago, wag kami. Yun at yun din yung mga nakita namin problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginaganti. Okay, kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para may karamay ka din. Puway, doon pa sa tinuturi mong kalaban ka nakahanap ng kakampi. Di ba? Mas masaya buhay mo kamo sa kanila, di ba? Eh, ba't mo laging tinitira? Damn, G! Sintomas yan na kahit anong yabang mo ng buhay mo, hindi ka pa healthy. Sila ba yung mga squatting? Walang bahay, pero iniisip daily. Yung tinatawag niyang squatter, nasa isip niya at living rent-free. Na-overcome mo yung depression, pero yung depression ni Poison, ginawa mong katatawanan. Nakabangon ka sa hirap, pero yung mga mahirap, pinagmukha mong mga talunan. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan. Ibis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Ang ina, bakit? Dahil sa pagiging salbahe, pinapalakpakan kanila? Nitong mga to, pues matuto at makinig.
Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant siya sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman ulit. Paraan niya kasi yun. Para maitago yung struggles niya sa buhay, kailangan ibang imahe yung mag-stand out. Pilit tinatago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga crowd. Pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya manlait na go, sabay konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong Akata show, ako yung closing remarks. Yan. Sa Akata show, ako ang remarks. Fuck! Yung ender pa lang eh. Kita yung broken mong heart. Sa iyong Akata show, ako yung closing remarks. Ako yung closing remarks time. Ganun kahalaga ang ender, no? Ganun kahalaga ang ender. So, sabihin natin sobrang simple ng ender ni Sixth Threat, pero yung impact nun is sobrang laki, no? Yun. Ito na. Busog sa mga bara, busog sa mga, actually sa mga punto na inispit or sinabi, dineliver ni Sixth Threat para kay Akata. Parang 70% doon tumama eh, or 80% tumama, parang ganon. Unlike kay Akata na sa tingin ko sobrang liit, sobrang konti lang ng mga tumama kay Akata doon, ay kay Sixth Threat doon. Siguro mga 10% or siguro maximum of 20%, no? Parang ganun lang, gut feel ko lang. Pero yung nag-perform na si Sixth Threat, almost buong round is tumama talaga kay Akata. Pero may mga, syempre may mga linya naman na masabi ko na ineffective or para sa akin hindi ko masyado na appreciate. Pero most of the time or most of his line, no, ni Sixth Threat dito sa round 1 na to is pulido. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda nung pagkakatahe, ang ganda ng transitions, ang ganda nung flow. What I mean flow na yung hindi yung flow na speed drop or hindi naman nagko-flow si Sixth Threat di ba? Yung flow ng yung sequence, di ba? Yung flow ng sequence sobrang pulido. So ayun. Sobrang layo, no? Pa lang kung i-breakdown natin sa elements ng rap. So doon pa lang sa isang elemento is sobrang laki na ng agwat sa mga punto na inispit ng dalawang MC. Siguro sobrang layo ng agwat talaga nun kasi yung mga punto na binanggit ni Sixth Threat dito is kalat. Yung kay Akata kasi is nag-focus talaga siya sa isang angulo eh. So andun lang yung pinakapunto niya, 'di ba? Umikot lang dun sa isang angulo. Pero kay Sixth Threat sobrang dami. Hindi mo alam kung saan tatama yung mga punches niya. Ganun ka epektibo yung round 1 ni Sixth Threat. Hindi ko na i-mention yung mga linya na yon. Too many to mention. Last nun, tol. Sixth Threat 10-7 para sa akin, malayo yun. Props sa round 1 ni Akata, pero 2 and 3 sana makabangon, makabawi. Pero yung round 2 and 3 ni Sixth Threat sana ma-maintain niya. So, yun. 10-7 Sixth Threat. Closing remarks? Putang ina mo! Iniisip ko daw yung mga 3GS, malamang sila yung mga nakalaban ko. At gusto mong i-share ko kung paano ko nalagpasan? Gago! Mahalin mo lang sarili mo. Madali lang lampasan ng depression.
konting iyot, konting drugs, mawawala din yan. Dinamay mo pa yung pag-a-addict ni Lance? Yak! Para namang wala kang kaibigan na sak. Gago. Okay! Ayoko na sanang sabihin to, pero kakasimula pa lang ng PSP, ang dami na agad issues. Kaya sige, ulong ka po! Taas kamay ng lahat ng naniniwalang mongoloid si Phoebus. Taas kamay! Tangina, di kayo naniniwala? Mongoloid yan! Gago. Hindi! Ano ba yung mga sinabi mo? Maduming background, di tinitignan yung pangalan sa resume. Gago, di ko kailangan magpasa ng resume. Di ko kailangan magtrabaho. Dahil ako mismo ang negosyo. ROI, bitch. Putang ina mong Bisaya ka. Tangin ng Bisaya to. Salat sa dunong mahina. Pangkatulong, alila. Kaya nung narinig mo yung bonus, dali-dali ka. Sumama kay Phoebus at tiniman si Enigma. Another isa buhay job na tumalikod kay Ari. Ang susunod sa yapak nila J. Black at Patrick. O susunod ka na Sixth Threat bilang former employee of the year na gagawing taga-benta ng ticket. Bird brain parang si Tukel. Preferred prey ng illegal recruiter. O yung get paid kaso pang loser. Uuwing dead made at ako yung abuser. Napasukan mong amoy si cold-blooded killer. Di uubra kahit pa yung panay snow na teacher. Sa Davao kayo'y mga yawang cold product na i-deliver. Mala ice bisakol. OFW sa freezer. Sobrang cold. Parang kayo ng ex mong chimay. Iniwang ka daw. Kasi amoy puke na iyong dighay. Gago. Iniiyot mo kahit sino. Iyong utang pamigay. Saan galing tong info? Si Sak mismo nagbigay. Tanginan to. Akala ko pa naman, kaya pala si Tito Badang nagawa mong unawain. Kala ko pa naman good boy si Bluebird Flo, yung pala manyak din. Yan ba natututunan mo kay Andrew Tate? Mang Banyo Queen? Mang Margarine? Sabay yung puke lalagyan ng submarine? Di ka naman ganyan dati pero di na ako magtataka pa kung bakit. Pinili mo nakakadiring uri ng pamumuhay at diyan ka na akin. Naiintindihan kung gusto mo lang lumigaya Sixth Street at nakinig ka sa amo mo at ikay humanap ng pangit. Okay. Ang ina, kulang na nga sa buwan yung anak mo, pinagkaita mo pa ng mga araw na makasama ka. Para saan pang naging isa buhay king ina to kung wala naman palang kwentang ama? At maliban doon, nalaman ko pa na bilang kaibigan ni nalaman ko pa na ikay X din bilang kaibigan. Kasi si Sak na mamahuna, di mo man lang sinasabihan. Gago. Ang ngayon tong baho. Kaya nakakapunyete eh. Nakakadismaya na masyado. Na makita na hindi lang pala ako dito yung desperado. Okay nang makita si Sak na tinutulugan ng mga tao. Kesa makita siya ditong batak na pinag-a-addict nyo, matawag lang na preparado. Ay, nakakadiring tignan! Ang lalakas niyong mag-burst! Nakakatakot! Pero mas maayos mga buhay namin nila Sinyo at Shernan. Sa buhay, champ, pero ba't parang walang value? Parang pang Argentina pa rin habang si Akatanay naka-Wagyu. Sa Cebu, iniwan ko tong mga gago. Lumipat lang ng liga pero yung hygiene di nagbago. Halo-halong skin disease. Mga lalaking nagsisiksikan sa iisang kwarto. At take note, salo-salo sa iisang banyo. Mga dugyo! Tang ina, kadire!
Di ka ba nag-iisip, punyeta ka? Na dito sa ginagalawan nating industriya, magkakaiba ang bayad sa writer, direktor, artista. Tama? So, kung ginagawa natin yung tatlong trabaho ngayon ng mag-isa, deserve talaga natin bayaran ng triple yung kita. O, alam mo na, ha? Nandito kami para perahan ka. Gago. Wala kami paki sa tournament kasi wala naman na tong kredibilidad. Simula nung binito mo yung kay Mot at J Black, wala na lahat. Tang ina. For real! Tang ina. Isa kang matinding... Tang ina. Aray. Gagawin sakit. Napapos ako dun May mga magandang linya si Akata pero tinutuloy-tuloy ko lang. Hinayaan ko lang mag-perform si Akata, hinayaan ko lang na mapakinggan ko, pero yung linya na yun ni Akata, no, hindi yun tumama kay Six Red, pero taon na sakit nun para kay Phoebus. So yun, since na-post na natin, maganda yung umpisa ni Akata, hindi katulad ng round 1 niya na nag-fall sa isang angulo lang, yung pagiging Bisaya. Umikot lang yung round 1 niya sa ganun, pero round 2 naging makulay, mas maraming punchline, mas maraming angulo, mas maraming references, yung pagiging isa buhay. Parang yung pagiging isa buhay champ ni Six Threat, ginawa inangguluhan, ginamit niyang angulo yon, yung kay Sak na masabi lang na prepared is magbabatak, ano pa. Basta makalat ang mga punchlines or mga suntok ni Akata sa round 2. Mas malakas tong round 2 niya compare sa round 1. Kredibilidad. Wala kami paki sa... Nandito kami para perahan ka. Wala kami paki sa tournament kasi wala naman na tong kredibilidad. Simula nung binito mo yung kay Mot at J Black, wala na lahat. For real! For real! Isa tong matinding clown show ng mga sellout rappers like us. Flip-top pa rin number 1. Kaso, wala si Akata sa palabas. Okay. Balik tayo siya. Ang ina mo. Ano pa ba yung mga sinabi mo kanina para makapag-rebut pa ako? Akata effect. Ayaw mo yun? Gago ka? Wala bang epekto sa'yo yun? Nabayaran ka ba ni Arik ng binabayad ni Phoebus dito ngayon? Tangina, di ka binayaran ng ganun. Yung 100k na pinagtrabahuan mo ng isang taon, yun lang yun. Pero per battle, malamang 20k ka lang dun. Hindi? Magkano pala? Mga 6 digits? Putang ina, kinaya ni Arik yun? Yun to na! Saan ko muna ang sponsor yun? Nabenta naman niya kay Toyo yung flip-top. Hindi mo na alam. Ba't di na ba kasi kayo nakita? Nagtampo si Arik. Oo, ako rin chinat ako nun Sabi niya, mas tanga pa daw ako sa dating ako. Nag-reply ako, haha. Tangin ng battle rap to Tangin na kasi, nilagay kami sa dulo Di sana mas masaya. Tulog na yung mga tao, doon ngayon mo lang pinasampa si Akata. Tanga ka talaga. Ano na dito? Serdeo, bading! Si Nikki, mukhang avatar! Si Sak, mabaho! Si Sakai, Muslim! Si Mix, mataba! Si Kairam, magaling mag-basketball! Smaglas! Welcome sa Gapo, tangin ninyo! Okay, so lumayla yung bandang dulo ng performance ni Akata sa round 2. Maganda na yung umpisa niya, maganda na yung gitna. Pero bandang dulo lumaylay. So sayang. Sabi ko nga sa inyo, ito magandang bawi yung round 2, yung umpisa ng round 2 niya, magandang bawi kasi mas lumakas. Mas naging kalat yung mga angulo, yung mga punches, hindi natin alam kung saan magla-landing. So naging naging effective. Kumbaga, in other words, naging effective si Akata sa umpisa ng round 2, pero nawala siya doon. Pakinggan natin. So, yun, sayang.
Ay, nako. Kahit tirahin mo yung Donggalo, hindi ako masasaktan kasi alam naman natin. Donggalo fan ka din. Sinabi mo na yon sa mga interview, mamen. Tandaan mo, ang tunay na baliw, hindi nagsisinungaling. Ang ino, di ba? Holy Brad. Tiba-tiba nga daw yung big joke, tatagli 5 piso mo, kakakanta mo ng Stupid Love. Ina, tinira. Deo, Nikki, Sak, kung sino pa mga putang ina tinitira, no? Ba't hindi ako? Itong sinikong Banban. Tinututukan ka ng tirador, huwag kang lumingon kung san-san! Total, tinitira ka, Pibus, sali ka. Sagip lang. Dito. Alili. Tirahin na natin to. Dito naman eh. Tungkol doon sa huling battle ko. Ba't yung ibang mga laban, maraming reels na ginawa sa akin, isa lang. Puro highlights pa ni K-Ram. Ano, walang rhyme to. I'll just straight up asking, bro. Pero, wala, okay lang. Pati yung camera angle sa malayo, inalis para di makita reaksyon ng mga tao sa likod. Kahit yung poster dito, binaliktad yung pangalan namin. Pagmukain lang ako na underdog. Why, oh why? Utos ba yan ng mga bumubulong sa'yo para lang ako'y ipatalo, bay? Kung yun yung business plan, hell, I don't mind. Pero mag-i-invest na nga lang kayo doon pa talaga sa taong may problema sa ROI. Round of game? Game! Nagmamaskara sa... Inang yan. Ang kulit eh, no? Tinitira nila si Pibus. So, nakakatawa yung mga binabanat nila kay Pibus eh. Sa round 3. Nagmamaskara siya sa round 3. Sinusuot niya yon pag oras ng manarantado ng malala. Kung talagang salbahe ka, mag-angas ka nang hindi nagtatabo sa ibang muka. Magpapakademonyo, makokonsensya lang pala. Tas bonus pa yung hindi ka mahalata pag tumititig ka sa suso ng mga model sa baba. Therapy session. Malaman lamang kung maninilip lang pala yung intensyon ng puta. Diba? Pero dahil sa maskara na yon, sige nga. Hiniling mong mamatay yung lola ni Righteous One, tas after 1 buwan, nagkatotoo. Ano pakiramdam? Aray. Tama ba? Tingin mo ang cool nun, boy? Tama ba na sumunod mong laban, pinagyabang mong nagkatotoo nga just to prove your point? Ang kulit lang eh. Kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense? Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo lang lumala yung shit. Sana mag-gets. Lola, lalo bumaliktad. Tangina, maliit na detalye pero tangina, uman sa ano ko yun, sa tenga ko yun. Sabi niya doon, lola, tas binaliktad, tas lalo. Ayos yun. Kulit lang eh. Kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense? Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo lang lumala yung shit. Sana mag-gets na oo, granted, my grandma, pero yung grandson of a bitch, tangin mo! Hindi mo pwedeng idahilang lumaki kang walang magulang. May isip ka't nakakakita. Sa laban niya kay Sir Deo, papit daw yung mga teacher, yung kanyang binibida, pati sundalo tinitira. Pues magulang ko, teacher at sundalo, ngayon mo ilabas yung pagkasiga. May gabay ng isang guro at sundalo mas mabisa pag may magulang na nagturo ng tamang disiplina. Pero iniwan ka nga pala ng iyong tatay. So it must be sad. Kasi mas inaantay niya yung ROI kaysa sa kanyang daddy. That's so bad. Huwag mo nang antayin yung ROI cause daddy coming back. Pero bukod sa kanyang tatay, nag-abroad din yung kanyang nanay. Gaging tindi. So ang mandamay ng pamilya ng kalaban, yun ang kanyang ganti. Punong-puno ka ng galit sa ibang family, G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Kaya inadapt na lang
Kaya inadapt na lang yung karakter ni Joker. Mala Heath Ledger daw kanya. Dala ng isang pagiging loner, yung hate damang-dama. Malungkot yung family circle, iniinda mo pa pagkat literal na walang mapupuntahang corner pag naiiyak ka na. Buti na lang talaga may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mong nagme-make sense ka sa buhay. Kaya damay pamilya pa. Yung karma nagiging evident. Therapy session pwede rin. Hanap mo gamot sa depresyon, bitch, tanggapin mo to at taste of your own medicine. Kaya ano, Phoebus, tulungan itong manok nyo makarecover. Cause there's levels to the shit, dog. Laging timeless yung obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga GOAT, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Tangina. Pero tama na kumparahan. Gets naman yung layo ng diferensya. Sunod na lang natin pag-usapan kung saan tayo nagkakapareha. Saan tayo nagkakapareha? Masarap panoorin ni Six Red, puta. Sorry guys, pero pinanood ko na lang talaga yung performance si Six Red dito. Okay. So, ito lang, out of nowhere lang. May napansin lang ako. 'Di ba na-review na natin yung Isa Buhay 2019 kung saan doon nagkampiyon si Six Red, 'di ba? So, na-review natin 'yon. So, napansin ko lang, no, from there, Isa Buhay 2019 run ni Six Threat to this tournament, no? Parang nag-iba, may konting napansin ko lang habang pinapanood ko lang si Six Threat kanina. Feeling ko may nag-iba sa performance or 'di ba? Ako para sa akin lang hindi ko alam kung may ganun din kayong napansin, pero sa akin parang may nag-iba sa performance ni Six Threat from Sa Buhay 2019, 'di ba? Kumbaga sa delivery masasabi ko na nag-iba rin ng konti yung delivery. Then sa naman sa mga punchlines, sa haymakers, mas para sa akin mas siksik yung mga battles ni Six Threat sa Isa Buhay 2019 'di ba? Parang kada apat may malalakas na haymaker, or minsan sa setup pa lang may suntok na, 'di ba? Ganun ko nakikita yung Six Threat ng Isa Buhay 2019. Pero yung battles niya dito, yung kay K-Ram tsaka kay Akata, parang sa setup okay yung setup, malakas yung setup, pero yung katulad nung sa Isa Buhay 2019 na performance niya, returns niya, iba 'di ba? Siguro ang isa kong napapansin dito na reason, siguro dahil sa flip top, since tournament 'yon, parang tawag dito. Syempre tournament, Isa Buhay, may time limit, no? So parang sinisiksik talaga ni Six Threat yung mga verses niya doon para makakonduct ng isang solid na round. Unlike dito sa PSP, di ko alam kung may time limit sila dito, pero parang hinahayaan lang nila, 'di ba? Na mahayaan lang nila mag-perform, no? Hindi ganoon ka higpit sa oras, 'di ba? So parang gusto nilang sabihin is sasabihin talaga nila ng walang takot sa oras, 'di ba? So yun, going back, yung round 2 ni Akata, same pa rin ang power, yung energy, yung stage presence, ganun pa rin. Grabe, no? To be honest, pinanood ko na lang talaga yung performance si Six Threat, kasi yung round 2 ni Akata, kita nyo naman nawala yung lumaylay siya sa bandang huli. Maganda na yung umpisa niya, pero bandang huli lumaylay. So supposedly bibigyan ko ng 8 puntos si Akata sa round 2 pero since nawala siya dun sa bandang dulo, bibigyan ko pa rin ng 7 si Akata dito. So 14 points for him. Kay Six Threat, no doubt,
Hindi na kailangan ano to, i-judge yung round 2 ni Six Red. Para sa akin, same pa rin yun. Malakas pa rin yun. Andun pa rin yung mga references, andun pa rin yung mga punchlines. Andun pa rin yung, actually, yung pinaka-punto talaga, yung pinaka nag-aangat ng rounds ni Six Red, no. Sa mga malalakas na punto na masasabi nating enough yun para iangat niya yung buong round eh. So, ayun, 20-14, first 2 rounds, Six Red na yun, malinaw. Sobrang layo ng agwat. Sa pagiging buraot sa mga liga. Saan tayo nagkakapareha? Sa pagiging buraot sa mga liga. Linis mo pa yung pamilya ko, putang ina mo. Kakamatay lang ng tatay ko. Yung tatay mo, ilang taon nang patay? 2. Condolence, Brad. Yung sa akin, okay lang eh. Gogo. So, ayun nga. Ano ba yung mga sinabi mo ulit? Kinot to. Parang makaribat ako. Sige, okay na. Before we all go home, 6. You need to suffer Akata-induced depression while just appreciating the art. Akata Live Therapy Session. Ito na yung exciting part. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga nakakasama at kung saan ka na nakalugar. Kaya tell me who your friends are and I'll tell you who you are. DDS? Donggalo? Tangina, double negative! DDS ka na, donggalo ka pa? Kailangan mo nga ng therapy. Nag-abroad na't lahat, di pa rin sinuwerte. Bumalik battle rap la na pambayad kuryente. Namatay lang iyong dad, agad-agad kang natorete. Father figure naghanap, kasawi ang palad na hagilap, Andrew E. at Duterte. Keep them in your mind, buhay mo lalaylay. Tiyak na savings decline habang si Akata sa bagong auto sasakay. Dinitis mo yung ROI. Gago, you'll be left behind parang parking boy lang sa magsaysay. DDS ka, boy. Pagkahunghang di na moderate. Kung yung tokhang ginawa mong itolerate, sarap mong tokhangin sabay mga laman loob idodonate para lang higupin ng lasing sa mangkok ng Goto Gate. For gapo ears only. Malaki ang pagpaslang with matching tanim droga sa parak na hibang at halang sa pagkabig ng kota. Oo, titimbuang lahat sa pagtambang kahit adik lang sa Dota parang Laksamana Joshua. Kaya, kung sabi mo, kailangan magtago sa maskara, gago! Kung tumiklop sa inyo si Lanceta, ibahin mo si Akata. Pagkat oo, kaya ko itong sabihin ng walang maskara mula sa puso ko, Duterte, pusang ina ka talaga! Buti pa yung mga pinapatay mo, malaya nang nakalutang. Yung mga Pinoy na buhay, nilubog mo sa 13 trillion na utang. Utangin na naman! Depet pa talaga napili nyong sakalin at gatasan? Yung mga teacher tuloy tulad ng nanay mo napapalive na parang walang pinag-aralan. Tingin mo wala ka dong kinalaman? Bukang bibig mo, DDS, suportado mo yung gahaman. Bilyon-bilyon na wala para sa edukasyon ng ganun lamang. Ngayon, di na imposibleng mangyaring maging badangan taong bayan. At speaking of badang, last battle mo, ikay badang defender. Talagang DDS for life. Sumakto pang sa lugar nyo yung kulto ni Kibuloy nakadepende. Kaya talaga namang alright. Kala ko ba mind your own business? Ba't sa mga issue sumisisid ka pat numunose-dive? Sa paggamit ng dalawang tenga, lumitaw lang pagkachismoso para pakinggan mo pa yung both sides. Ganon lang yun. Anong kampyon? Both sides. Linya ni Six na dyan kay Ram. Dalawang tenga, lumitaw lang pagkachismoso para pakinggan mo pa yung both sides. Ganon lang yun. Anong kampyon?
Chismoso at tarantado! Yan ba napapala mo kakasama sa mga donggalo? Pakampiyon-kampiyon ka pang hayop ka, magpapakatuta ka lang pala sa mga aso? Ano tinatahol nyo? Gago! Yung pinapauso nyong rap game, pagsasayang ng laway. At ang iingay nyo daw, putang ina nyo! Pinapasabi ng mga kapitbahay. Nananahimik yung mga artist, bigla nyong ididis. Di nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot, na sa buhay panay ngit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga ay bunga ng inggit! Tangina mo! Kamukha mo si Master Pito. Di ka pa nagpapaahit ng bigote, mukha ka tuloy hito. Tanginan to, tapos niyayabang mo pa na walang 3GS sa Mindanao. Ano naman? Para sabihin ko sa'yo, ang manlait sa 3GS, ang may karapatan, ako lamang. At wala kang karapatang gawin yung mga bagay na yan, lalo na't may kagrupo kang Yangwan. Ilan si Yangwan? Ilan si Yangwan? Yun ang libre ng Jollibee sa family, tas nagpa-picture ng nakaganyan. Putang ina. Kala ko tuloy, yung pamilya niya, mga pulubing pinakain ng motovlogger sa daan. Gago. 6th Street! Ba't naman nagsasama ka sa mga ganyan? Ha? Isa buhay champ? Naging repin DW? Sobrang kuwela! Sumama sa mga toxic tito from lumang eskwela! Ano nangyari? Mga taong ang gugulo nakakulong sa sistema? Pag nalasing, manggugulo na lang ng eksena? Kaya ang makawala sa grupong asal salbakuta ay kung DW, yan ay V for Vendetta. Tawagin nyo na yung peta. Ang baho ng tutang to. Ako, wala akong pakialam kung Pucho o Andrew. Tawagin mo yung kuya mo. Di ka pa ba nagigising mula sa mga coffee party nyo? Pang-mongoloid yung initiation, kaya pala ang panghi-panghi nyo. Magrarap ako without basbas mula sa mga sabi-sabi nyo. Hindi ako re-respeto sa donggalo. Baka ihiyan ko pa kayo without tabi-tabi po. Ano ba yung AE nyo? Audience expectation? Ano pang i-expect? O AE, alter ego, iba yung the mongoloid na reject. O Andrew E, na yung presence dito, hindi na ma-detect. Pagkat yung AE ngayon, walang iba kundi Akata effect. sayang, inaantok na sila eh. Siguradong gibadangal ng kahit sinong makalaban. Ultimo kumpanya nga, nagagawa akong bangasan eh. Kaya madali na sa akin ang manira ng pangalan. Kaya kung may papatira ka sa susunod, Andrew E, alam mo na sinang dapat mong tawagan. Okay. Consistent si Akata na ganun yung atake niya. Nagantay ako ng nagantay ako ng ng level up performance, pero still yun, pinanood na lang natin. Pinanood ko, pinakinggan ko, in-absorb ko, pero still pare-parehas talaga para sa akin. Proceed na tayo sa round 3 ni 6th Threat. Yung pag-diss ni Akata sa grupo Donggalo, Andrew E, hindi ko na masyadong i-elaborate yun kasi masyadong malawak yun, no? At hindi ako masyadong pamilyar. Basta ang alam ko, Andrew E, si Sixer is Donggalo na, yun lang alam ko. Pero ayun, huwag na natin masyadong pahabain. Battle rap, pinaka inaantay ko dito is yung mga direktang suntok ni Akata kay 6th Threat. Pero ayun, hindi natin masyado na narinig yun sa battle na to. Sa all 3 rounds, ha.
Kaya na daw mag-angas ng walang maskara. Mas maganda nga yang talaga. Para kita ko yung ekspresyon ng mukha mo habang binabanatang kita. Round 3, game! Huli na po, game! Madalas na akong tinitira sa pagka-DDS kahit di sure. Lahat gustong ikabit sa politika, magtunog lang siyang mature tol. Kaya ako may slogan na DDS, galing akong Davao del Sur. Kayo nung mga kayo ni Baste. Baste, nakita yung mga post niya ng Pebrero? Pinagmumura pa kami ni Mayor Baste, ba't binabaha daw yung Davao, sabi na itong putapete. Hoy! Carmen at Panabo yung binaha. Anyari nun sa fact check yung sinasabi. Iba yung mayor ng Davao del Norte, isisisi mo pa rin sa Duterte? Barado yung banyo ng kapitbahay mo, ba't di mo binuhusan yung tae? Bobo ka? Ang ina, pasensya sa term, pero bobo. Capital B-O-B-O. Ang ina yung Davao nilipat sa Davao del Norte, ang bugok mo kasi. Kami yung nayayanig sa mali-maling linya na iyong pinagsasabi nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Ayun. Isa sa mga tatatak na linya para sa akin. Fault, yayanig, no. Ayos yun. Ayos na ganda nun. Ang ganda ng pagkakagawa ni Sixret dun sa linya na yun. Nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Galing, galing. Tayo mo, joke ka naman. Tayo na, gusto pag-usapang politika. Di ka naman dating ganyan Ba't bigla ang ganito? Namimingwit lang kasi yan ng kalabang politiko, magpapagamit lang po. Walang kahit anong wordplay ang masasakit pag reality na nanlait sa iyo na dati tinitira mo lang yung gobyerno pero politiko din pala magpapalamon sa pride mo. Ano? Ina, tatakbo ka sa eleksyon, ang lakas mo magsabu. Ang ina, eto, real talk talaga. Sa Cebu, pangalan nung tinutuluyan namin, Mariners Club. Tapos sila nilang Seta, lumipat ng ibang hotel, kinulit pa yung mga staff kasi napagkamalan nilang asset yung isang seaman sa Mariners Club. Gago. Seaman ngayon, Mariners Club, malamang apartment niya yon. Hello? Noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag, nasalisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad. 7 sina yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par. Walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte, tuta ng singkit! O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Ang ina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalagin sa mga missile nila. Gago! Ang ina ko, Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. No. Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kinukompliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Tang ina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon, wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napukusan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo? O sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balansi yung bansa, pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo.
Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim, pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Ilan to? Dahil lang sa personal na motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga, maaaring lamangan mo ko sa ingay pero sa isip, asa. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Okay, so itong yung bara na yon, I think napakinggan ko yon sa umpisa ng video na to. Tapos alam ko may clip din yun sa Facebook. Una kong napanood yung linya na yun sa Facebook, yung clip. Alam niyo naman kapag may nag-upload or may upload na battle, kapag may mga malalakas na linya, 'di ba? Kinakrap yun tapos pinupost sa Facebook. So isa yun sa mga napanood ko. Tapos kanina rin habang bago tayo mag-start yung nila pre-battle, yung clip lang din, no? Yun yung kinlip at nilagay dun sa unahan. So, yung kaya medyo alam ko na yung linya na yun. Pero ang lakas pa rin, ha? Sir, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog pero hindi yung bala. Lakas nun. Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung piling lang edukado. Dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis trabaho. Judges. Pangil sa... So ayun, klaro. Hindi ko na isa-isahin. Pinanood ko na lang, no? Kita nyo naman siguro. Pinanood ko na lang talaga. Hindi na ako masyadong nag-react. Hindi na ako masyadong... Hindi ko na hinimay yung mga linya ni Sixth Threat. So, yun. Ang ganda panoorin eh. Kasi, yung performance, yung delivery ni Sixth Threat, although sabi ko nag-iba from Isabuhay 2019, from this tournament, nag-iba ng konti. Pero kung paano yung intensity, no? Yung intensity, yung pagiging agresibo ni Sixth Threat is handun pa rin. Pinakapunto ko lang sa sinasabi kong naging iba is yung dami ng haymakers, dami ng punchline. Kasi nung bumabattle si Sixth Threat dun sa Isabuhay 2019, sobrang dikit-dikit yung mga punchlines niya. Sa setup pa lang, may malakas na suntok na. Tapos, sa pinaka punchline is mas sobrang bigat, sobrang tindi. Pagdating dito, although nag-iba talaga ng para sa akin, more on mga punto na si Sixth Threat dito. Unlike sa Isabuhay 2019 na haymakers, punchlines talaga. Dito punto diba? Punto na dumidikdik talaga sa kalaban. So ayun yung pinaka overall na napansin ko sa first two battles niya dito sa Matira Mayaman, kay K-Ram tsaka kay Sixth Threat, no? Ay, kay K-Ram tsaka kay Akata, sorry. So yun, all 3 rounds syempre perfect para kay Sixth Threat yun. 30-21, all 7 naman. 7-7-7 naman ang although 6 nga sana yung round 3 ni Akata. Pero sige, 7-7-7, so 30-21, all 3 rounds Sixth Threat. Pero props, hindi ko na sabi ko nga sa inyo, pinanood ko na lang talaga yung battle. Kitang-kita naman, rounds 2 and 3, nag-choke na si Akata doon. Consistent naman si Sixth Threat na 1-2-3. So yun, no further explanation. Sixth Threat to all 3 rounds. Pangil, Matira Mayaman, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals ng Matira Mayaman Team B. Ang boto ng Urado 7-0 para kay Sixth Threat. Yo, salamat.
Salamat, tulong ka po. First time ko dito. Si Akata, actually, isa to sa mga tunay ko talagang tropa. Nakita nyo naman sa interview, pero ang ina, nagsokang putay. Okay, so that's it. Sayang, nakakabitin kasi instead of susunod-sunurin na natin yung second round ng tournament na to, is hindi pa natin ma-review. Kasi hindi pa uploaded, no? Okay. Haba nung vid natin 1 hour 10 minutes, no? So umabot ng ganun. Ayun, hindi ko na wala na ako masyadong sasabihin pa sa battle na to. All 3 rounds 6 threats, sobrang linaw. 2 and 3 nag-choke si Akata. So ayun. Kita-kits tayo sa next na review. Hindi ko alam kung ano yung next na re-reviewin ko. Hindi ko alam kung magpo-proceed ba tayo sa mga battles dito sa PSP or 1 minute sa flip top yung sa Davao. Hindi ko alam hindi ko pa alam. So surprise na lang. Makikita nyo na lang bukas kung ano yung ma-upload. So surprise na lang. Okay? So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.